mga kalingap, mga kasagap. Sila po ay talagang mga bastos po sila. Pagka kinakausap nakatalikod, dapat nakaharap ano. Bastos, hindi kayo humaharap. O, hindi kayo humaharap. Ayan po sila, oh. Ayan, andito tayo sa lugar ng mga magkakapatid. Pupunta tayo sa ano, location kung saan po yung magkakapatid na binansagan letter Z. Yan, yung magkakapatid. Ayan, malawak po yung lupa, pulang-pula. So, yung camera po natin parang nag-aambon. Ano lang po yan, malabo lang yung tempered glass po natin. Anong news ngayon? Ang panahon ay nakakaranas tayo ng matinding heat index ngayong araw na to. Ay, umaabot po ng 41 degrees. Tignan mo, nasusunog na yung mga Ayun, nasunog na, bro. Ayun, oh. Ayun na. Yan ba yung sinasabi mo, hit and? Ayun, sobrang init ng init. panahon. So, sa mga nagtatanong po, bakit po ba na mainit po dito sa ating bansa, sa Pilipinas? Dahil po ay ang bansang Pilipinas po ay nakatapat sa equator, kung saan po direktang natatamaan tayo ng araw. At tropical, dahil po malapit po tayo sa Pacific Ocean at nagdadala po ng maalinsangan na panahon, yung po tinatawag na easterlies. So nagkakaroon po ng localized thunderstorm. Ayan na po, sa sobrang init po ay nagkakaroon po ng condense at umuulan po dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya nagkukumpulan po yung mga kaulapan ay tinatawag na cumulonimbus, yung kumpulan ng mga ulap. Cumulonimbus? Yes, kumpulan ng mga ulap. Cumulonimbus. Ayan. So, malapit na po kami sa pinupuntahan po ni Kalinga Prab na tinutulungan na magkakapatid. Yan po mga Kalingap. So, nakakuha na po tayo ng talbos kamuting kahoy. Maurong ng dila ni Kalinga Prab. Maurong daw ng dila. Gugulahin po natin mamaya doon sa may coffee shop. Ayan, masarap to. kaya lang gamot to, gamot. Para sa mga hindi po nagsasalita ay mas lalo pong uurong. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood sa Agap TV. So, mamaya papakita ko po sa inyo kung paano po ito lutuin. Salamat, thank you. Loro na ng kampanya lang. Iya. Tinda na nga ang kampanya. Kita mo, naglalaro. Mga Kalingap, mga kasagap. So, kung nakikita nyo po, nandito tayo sa kusina sa coffee shop. So, ano po nang mapansin nyo po rito? Ito po ay dahon ng ubos, dahon ng kamuting kahoy, yung bagay yung mga kumbaga sa tao, mga baby pa po yung mga dahon. Ayan, talbos kamuting kahoy. So meron po tayong talbos kamuting kahoy. So ang pag ano po nito ay pipigain, lalagyan po ng asin para tapos tanggalin po yung katas para maiwasan na po yung tinatawag na paling, yung parang yung nahihilo. Yun, at ituturo ko po sa inyo kung paano po magluto ng Bicol ginataang talbos kamuting kahoy na gulay. So, ang kakailanganin po natin, yan, nyug. Bumili na po tayo ng nyug. Siyempre, asin, bawang, sibuyas, at tinapa, at may tuyo doon na ihalo po natin. At tara, at simulan na po natin ang gulay na talbos kamuti. Galing po dito sa yung doon pinuntahan po namin ni Kalinga Prab, yung magkakapatid na hindi nagsasalita. So sabi daw nila, kapag nasubrahan daw ito, pag nasubrahan daw na kumain ito, ay hindi na makakapagsalita. Gaano kaya katotoo?
ating patunayan. Ayan po, nakarito na po ang ating kawali, bawang sibuyas, talbos kamuting kahoy. So una po natin gagawin ay lagyan na po natin ng asin. Kailangan po lagyan po natin ng asin. Ayan. At gugumusin po natin yung dahon ng talbos kamuting kahoy at ilalagay po natin dito. Ano po? Ayan. Ilalagay po natin dyan talbos kamuting kahoy. Galing po ito sa doon sa vlog ni Kalinga Prab, doon sa kakapatid na hindi nagsasalita. So, humingi po tayo doon ng gulay. At ano po natin na kumbaga gugumusin po natin sa asin. Yan po, na po natin. Nagumos na po natin yung ubos kamuting kahoy. So, po natin, bigaan po natin. Siyempre, alisin po natin yung katas para hindi po siya makapoison. Kasi karamihan po kasi yung mga iba po hindi po pinipiga, kaya nagkakaroon po ng problema. So kaya po, at pagkatapos po natin napiga at nakarinig na po yung ating mga may tinapa at tuyo, dahon ng talbos at bawang sibuyas. Yan lang po, napakasimple lang. Tapos paunang gata. Aray ko. Yan tawag, maghirap kasi mag-video na. Ano po? Coconut milk. Yan. Coconut milk. Yan. So, antayin po natin kumulo po yan bago po natin ilagay po yung gulay. Yan. Tapos po yan, nilagay na natin yung bawang sibuyas at yung pangsahog. So, antayin po natin kumulo muna bago ilagay po natin yung talbos kamuting kahoy. Palagi ako napapabikol. Pero, ayun, try po natin mag-Tagalog. So, ayan. Antay po natin kumulo bago po ilagay po yung talbos kamuting kahoy de San Vicente. Hindi, talbos kamuting kahoy. Ayan. Hiningi po niya. Doon po yan sa bakuran na yun, doon magkakapatid. So, habang na-vlog si Kalinga Prab, humingi na din ako ng dahon. Ayan. So, antayin po natin kumulo mga kalingap. Mga ilang minuto. Tsaran, kumulo na po. Kumulo na. Ayan, sunod po natin lalagay ito pong dahon ng talbos. Pero, siguro po natin yung talbos kamuti piniga po natin. Hindi pwedeng direkta. Kailangan pipigayin yan. Yan. Talbos kamuting kahoy. Pagkatapos po natin na ilagay po yung talbos kamuting kahoy, lagyan po natin ng liputok, kumbaga sa Bicol. Gata, lagyan po natin gata ulit. Coconut milk. Milk coconut. Yan. So ayan po, at time lang po natin maluto ito ng mga ilang minuto. Yan. Antay lang po tayong kunting minuto at maluluto na itong talbos kamuting kahoy. Po mga kalingap, tapos na po ang aking talbos kamuting kahoy na kulay. Sana may natutunan po kayong araw na to at pwede rin nyo po ipakiriwind. Ayan po. Maraming salamat po sa Kusina Official sa panonood. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga viewers. Kalinga Prab, Kuya Bala, Ate Edna, at sa lahat po. Maraming salamat po. God bless you all at kainan na po. Ayan po.